Tropical depression na si Dilawat o si Kabayan na naging low pressure na ngayon, inaasahang totally dissipated na to sa loob ng 24 o 48 oras. Pero inaasahang yung remnants nito magtutuloy-tuloy papalapit ng Zamboanga at inaasahan pa rin itong makakalabas ng Zamboanga del Norte. Most of Mindanao makakaranas pa rin ng mga kalat-kalatang pagulan lalo na sa bandang Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas magkakaroon pa rin ng ilang kalat-kalatang mga pagulan, pero typical mahihinang mga pagulan na lamang dito ngayong araw. O, magkakabagyo ba bago matapos ang taon? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, December 19, 2023. Ang oras natin boys from ngayong umaga ay alas 10:27 na ng umaga. Well, magiging gloomy pa rin ang araw natin sa Metro Manila at ilang bahagi ng Northern Luzon dahil na rin sa ilang remnants na pinaka-shallow nito si dating bagyong Kabayan na naging low pressure area na lamang ngayon. At so far, yung ating kaulapan at mga malamig na simoy ng hangin, umiiral pa rin. Epekto pa rin ang tuloy-tuloy ng ating amihan, lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon. Karon man mga drizzles, gaya kahapon, nararanasan ninyo mga parang wisik lamang na mga light rain showers at inaasahang magtutuloy-tuloy pa rin yan sa iba't ibang bahagi, lalo na ng Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas area. Sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy, haze at mostly cloudy pa rin ang asahan natin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Pero may mga pagsulpot ng haring araw dahil pa rin yan sa accumulated ng ating easterlies at sa malamig na hanging amihan na malakas na ngayon. At malapit na po kasi ang pinaka-peak ng ating amihan season. Sa ating lowest temperature na initala na weather station kaninang 6:08 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa at 24.8 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo comfortable na temperatura na kapagtala kami ng 31.4 degrees Celsius kahapon ito ng 2:32 PM. Ibig sabihin lamang ay mababa pa rin ang ating heat index. Good news pa rin yan at 38.7 degrees Celsius ang naitala sa amin kahapon. At since pumasok na ang empleyado ni Pag-asa ngayon, ina-expect natin na updated na sila at makikita natin sa ating heat index, diba, panig ng bansa ayon kay Pag-asa, mukhang walang nakataas sa kanila na pinakamataas na heat index. Pero kung titingnan natin sa lowest, pinakamataas pa rin na heat index kahit na mabababa ito, lumalabas ang nangunguna sa may pinakamataas pa rin, at least naglalaro sa 35 degrees Celsius to 37 degrees Celsius ay ang ilang bahagi ng Region 4 at ilang bahagi ng Region 5, ilang parte ng Region 6 sa Western Visayas at dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula. So marami-rami din ang nasa 37 degrees Celsius pero walang umaabot ng mahigit sa halos 40 degrees Celsius ang heat index. Ibig sabihin lamang ay walang maituturing tayong nangunguna sa may pinakamataas na heat index na umaabot man lang ng 40 degrees Celsius ang heat index. Pero halos naglalaro sa pinakamataas dito sa Caloocan at silang bahagi ng Southern Visayas at ilang parte ng Zamboanga Peninsula. Pero sa amin sa Caloocan kasi ay nasa 38.7 degrees Celsius, so maituturing ko itong pinakamataas sa buong bansa. Sa ating PH extremes in past 24 hours, nangunguna naman ang Mindoro pa rin. Sa may San Jose ay nasa 35 degrees Celsius. Sarado ang kanilang highest temperature. Sa pinakamababang temperatura naman sa Baguio City ay nasa 16.2 degrees Celsius. Almost stationary. Pagdating naman sa inulan, halos nababawasan na ang buhos ng ulan. Ay dyan sa may bandang Kasiguran, Aurora pa rin ang patuloy ng mga nakakaranas sila ng mga malakasang pag-ulan at 125 mm ang total rainfall. Pero kahapon sa amin sa Caloocan, total of 3.6 mm lamang ang total na inulan sa amin. So way below normal pa rin talaga. Halos tagtuyot pa rin
ang umiiral kasama ang Metro Manila na banggit ko na nga sa hilagang kanluran ng Luzon. Sa ating outside humidity, 75% po ang ating outside humidity at bumababa ito ng 5% since last hour. At dahil naghalos sa nabawasan ng konti yung atmospheric pressure natin, pero nasa 1,012 hectopascals ito at steady ito since last hour. Hindi gaya ng mga nakaraang araw, maabot ng 1,015 hectopascals ito. And so far, ang pinakamataas lamang o naging umabot sa 1,013 hectopascals, kaninang 8:32 AM lamang ang pinakamataas na. At bumababa at naglalaro sa 1,012 hectopascals. Sa ating high tide, low tide status, mukhang bad news pa rin. Mababa pa rin ang inaasahan nating level ng karagatan sa may pampang na Manila Bay. So buong maghapon ay medyo layo-layo muna sa ating mangingisda. At titignan natin kung manatili pa rin masama ang ating gale forces dyan sa silangang bahagi ng buong bansa. Ay titingnan natin kung manatili pa rin itong mataas. Just in case, medyo restrain po muna tayo mga folks para na rin sa ating kaligtasan. Sa ating alamanak, sumikat ng haring araw kanina 6:15 AM at inasahan lulubog ito mamayang hapon at 5:30 PM. Consider na ito sa oras na ito, madilim na ito sa amin sa Caloocan dahil napakahaba na nga po talaga ng gabi dahil nga po sa ating sunlight hours dito, according sa coordinates sa amin sa Caloocan, ay 11 hours and 15 minutes and 40 seconds lamang ang sunlight today, which is 4 seconds ang shorter nito kaysa kahapon. Sa ating moonrise and moonset, na nasa 42% illuminated na po ang waxing crescent ng ating buwan ay sisikat ngayong 11:39 AM at inaasahang lulubog naman ito mamayang gabi naman at 11:49 PM. At sa ating weather outlook o local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, bukas magiging maula po ang ating maghapon. Automatic na yan dahil sa ating amihan at interaction ng easterlies. Tsansa ng pag-ulan naglalaro sa 19 to 20%. Magkaroon man ng mga pag-ulan, typically asahan na mga drizzle rains lamang. Maliban lamang sa silangan bahagi ng Luzon. Expected yan ng mga moderate and mga ilang heavy rain showers, lalo na sa may bandang Quezon Province. Bukas ng Miyerkules, magiging partly cloudy maghapon natin. Pababa rin ang tsansa ng pag-ulan at 19 to 20% chance ng pag-ulan. Highest lowest temperature na maglalaro in 2 days, maglalaro sa 30 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. Samantala sa local weather advisory natin na naka-automatic data feed sa ating website, mula sa data feed mismo ni Pag-asa ay kaninang 3 o'clock AM na mataan nila ang low pressure na lamang o halos remnants na lamang ngayon dahil ina-expect natin madidissolve na yan o dissipated na yan sa loob ng 24 oras ay namataan sa laing 290 km west-southwest ng Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Halos hindi na nakitaan ng pinakasentro nito o upward low convection. So, may tuturing ko na lamang itong isang remnants at hindi na active low pressure area. Pero dahil active pa siya sa aking monitoring, sa aking tropical disturbance monitoring na as low pressure area, manatili pa rin siya active low pressure area until na maging remnants na lamang ito, gaya na aking sinabi sa loob ng 24 o 48 oras. Dako agad tayo sa mga uulanin ngayong araw, lalo na sa bahagi ng Mindanao. Unahin muna natin sa katimugang bansa ng ating bansa. Ay inaasahan pa rin na magiging maulan ang bahagi ng Zamboanga Peninsula, lalo na ng mga taga Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur dahil nga po yung presence ng remnants nitong si dating Bagyong Kabayan ay magpapaulan pa rin ha. So ingat po sa potensyal na makapagbaha sa buong bahagi ng Zamboanga Peninsula, lalo na sa buong Zamboanga del Norte. Hindi na natin isa-isahin yan. At ang isla ng Basilan at Hulusulo, ingat na lamang mga folks. And the rest ng bahagi ng Cotabato at ilang areas ng Sorsogon, lalo na ng taga General Santos City at Sarangani, asahan pa rin ng mga ilang moderate and some heavy rain showers po. Dahil kung sisilipin natin ng infrared heavy rain potential, may mga heavy rain potentials pa rin ang areas na yan ng Sorsogon, lalo na ng mga taga General Santos City. Kabilang na ang buong bahagi ng Coronadal at dyan sa may bandang Kidapawan. Ingat na lamang sa potential pa rin na pagbaha nitong maghapon dahil expected pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at areas ng Maguindanao kasama na ang bahagi ng Marawi at dyan sa bandang Northern Mindanao ang buong Cagayan de Oro hanggang dyan sa may Butuan City sa Northern Mindanao at sa may sentro, sa may Bukidnon at bahagi ng Davao region, lalo na ng mga taga Davao del Norte, Davao del Sur
makakaranas pa rin kayo ng mas maulap na himpapurin. Expected pa rin mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkidlat at kulog dahil sa remnants pa rin. Hanggang dyan na rin sa may Compostela Valley and the rest ng eastern part ng Mindanao mula Katiil pataas na yan ng Surigao del Sur. Damay-damay na maging ng butuan sa hilagang bahagi ng Mindanao at Surigao area. Siyempre, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng Dinagat Island at Siargao Island. Ingat na lamang sa mataas pa rin na pag-alon dyan sa silangang baybayin ng Mindanao. So generally, ang halos buong Mindanao makakaranas pa rin ng mostly cloudy at mga ilang kalat-kalat pag-ulan at may mga ilang potentially pa rin tayo na heavy rain showers lalo na sa nabanggit ko sa Sorsogon areas. Ingat na lamang mga folks. Sa ilang bahagi ng Visayas, magiging maulap po ang buong bahagi ng Leyte areas, Tacloban, kasama na ang Eastern Visayas, dyan sa katimugang bahagi ng Borongan, Eastern Samar, Catbalogan. Sa hilaga ng Northern Samar, magiging unti-unting magkakaroon ng medyo improved weather conditions dyan, lalo na ng mga taga-Katarman at Lawang, pero expected pa rin sa hapon at gabi ay mga kalat-kalat pa rin na magpag-ulan na may magpagkilat at pagkulog pa rin ang inaasahan. Diyan naman sa bahagi ng Cebu at Bohol, ay despite na magiging katamtaman, asahan pa rin ng mga part dito sa ding iiral diyan sa hilagang bahagi ng Cebu, lalo na sa may Bogot ng Bantayan sa Cebu area, at yan hanggang sa may bandang Danao City. Sa Bohol naman ay magkakaroon din ng mas maulap at mga ilang kalat-kalat pa rin na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog and the rest ng bahagi ng Panay Island, lalo na sa hilaga ng Kalibo, Malay, Rojas City at dyan sa may bandang Estacia. Ingat na lamang sa may ilang potensyal na pagbuhos ng ulan kahit na hindi na nasasagap ng mga satellite imagery dahil masyado ng masukal. Iingat na lamang sa potensyal na buhos ng ulan just in case. Magdala na lamang po ng mga pananggalang sa ulan. At yan naman sa bahagi ng Negros Oriental, magiging katamtaman din at mga part nito musikaw din ng iiral lalo na sa hapon. Asahan din ng mga isolated rain showers. Epekto pa rin ng outer remnants nitong si dating kabayan. Yung outer remnants niya ay masyado kasi lumalawak na dahil sa interaction nitong ating northeasterlies. Yung salubungan yan at nagkakaroon na kasi ng accumulation na naman ng ating easterlies dito sa may Eastern Visayas, kaya nagdudulot po ng most of accumulated water vapor na magdudulot pa rin ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng ating bansa, especially sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao pa rin itong maghapon. So magdala ng pananggalang bilang sa inaasahang mga maaaraw, kundi sa hindi inaasahang mga kalat-kalat na pag-ulan. And the rest sa Southern Luzon, kasama na ang Bicol region, magiging maulap din ang himpaporin natin sa buong bahagi ng Southern Luzon. Damay-damay na rin ang bahagi ng Marinduque at Romblon areas, Tabias o Sibuyan Island, Burias at Masbate. Magiging mostly cloudy po ang aasahan at kalat-kalat din o scattered rain showers ang ating inaasahang maghapon mga folks. So magdala na naman pananggalang sa ulan mga folks. Typical yan, lalo na sa bahagi ng Bicol region, halos buong areas nito mula dyan sa may bandang Naga, pababa na yan ng Sorsogon City. Damay na rin ang Catanduanes Island, so magdala ng pananggalang sa ulan. And the rest ng Mimaropa ay magkakaroon din ng mga mauulap na himpaporin at expected po ang mga isolated rain showers lalo sa bahagi ng Northern Occidental at Oriental Mindoro. Patawid na yan ng bandang Batangas area sa may bandang Calabarzon. Kakaroon po ng mga ilang moderate and some heavy rain showers po dyan. Mula dyan sa may bandang Cabuyao, Calamba, pababa na yan ng Tagaytay and the rest ng Lipa. Papasok na yan ng bandang Quezon Province sa silangang bahagi ng Luzon hanggang Camarines Norte. Ingat po sa mga potensyali na biglang pagbaha, just in case, at sa buong bahagi ng Quezon Province, maging ng Infanta Quezon at Polillo Island, asahan din po mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga ilang pagkilat at pagkulog lalo na sa hapon. Papasok ng Metro Manila, despite na magiging maulat, very gloomy po tayo sa Metro Manila. So magkaroon man tayo ng di inasa mga kalat-kalat na pag-ulan, typically diesel rain showers ito mga folks. Papasok na yan, pataas sa bahagi ng Bulacan area, hanggang dyan sa may bahagi ng Central Luzon, magiging partly cloudy ang expected natin dyan. And the rest ng Northeastern Luzon ay magiging maulap din ang himpaporin at dahil naman sa interaction ng ating hanging amihan na nag-entire dyan sa may bahagi ng Northern Luzon na umaabot sa may Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon ay magkakaroon ng mga ilang saturation ng water vapor at expected ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan nitong maghapon. Pero sa bahagi ng kanlurang bahagi ng Luzon, lalo na sa Hilaga, expected po
ang mga mainit at medyo maalisangan pa rin panahon dyan sa may bahagi ng Ilocos Norte. Gamay na ang buong lawag, pababa ng Bigan, San Juan, at dyan sa may bandang San Fernando, La Union, and the rest ng bandang Pangasinan area. So magiging mas maalinsangan po dyan, mga ilang partly cloudy lamang ang iiral at mataas pa rin ang tagtuyot sa area na yan mga po. So take note po, mag-isilang bahagi ng Zambales hanggang sa bandang pagitan ng Paniki at Gimba ng Central Luzon ay magiging katamtaman po at medyo maaraw at maalinsangan ang area ninyo dyan. Magkaroon man ng biglaang pag-ulap nitong maghapon, expected lamang na mga ilang pagsulpot ng mga kaulapan natin dyan at expected din ang mga isolated rain showers na may ilang pagkilat at pagkulog nitong manghapon. Pero generally, mas maalinsangan po ang areas na yan sa buong bahagi ng kanluran ng Northern Luzon hanggang dyan sa may parte ng Pangasinan at Zambales. So take note pa rin yan at wag nating baliwalaan yan dahil mataas na po talaga ang dry spell sa areas na yan. Sa lagay naman natin tropical cyclone monitoring natin gamit ang ating tropical cyclone sector. So far, as of 10:15 AM, ay yung central air pressure nito ay tumataas na po. So, nagiging remnants na po siya unti-unti. Ang kanyang central air pressure nito si dating Kabayan, Bagyong Kabayan na naging low pressure area na lamang at almost remnants na lamang, nasa 1,007 hectopascals na po ang central air pressure. Ibig sabihin yan ay unti-unti na to o under dissipation progress na po siya. Itong si dating Kabayan. Pero yung kanyang 1-minute average wind speed, naglalaro pa rin sa 37 km per hour at bugsong umaabot ng 46 km per hour. So namamagitan pa rin siya sa tropical depression, pero hindi na yan consider sa akin bilang isang active low pressure area. Isa na lamang itong remnants na may ituturing ko. At expected, isusunod din naman yan talaga ni JMA at ilang bahagi ng ating mga weather agencies. Automatic na yan. Kapag kaganyan, tumataas na yung atmospheric pressure. Unti-unti na talaga siyang nagdi-dissolve. Samantala, ito si 92W na natiling stationary. Nasa 1,006 hectopascals pa rin yung kanyang central air pressure. Pero wala na itong significant na makaka-apekto ito sa bansa dahil mukhang pahilaga naman kasi at pa-northeast yung nakikitang direksyon nitong si 92W. However, dahil nasa West Pacific pa rin siya, pananatili natin siyang babantayin, pero malabo na talaga ito lumapit sa bansa. And so far, yung sentro nito, nasa vicinity pa rin ito ng Zamboanga del Norte, dito sa may bandang Sirawai. Yung pinakasentro ngayon, so far, ni dating Bagyong Kabayan. Ayun, yung pinakasentro niya, according sa aking satellite monitoring, nasa vicinity ito ng Sirawai o Tapanayan Beach, sa Zamboanga del Norte. So, yung remnants niyan, magpapaulan pa rin yan sa buong bahagi ng Zamboanga Peninsula. So, ingat na lamang po sa potensyal na pagbaha kung malalakas pa rin ang mga buhos ng ulan dyan sa inyo, lalo na sa may bandang Zamboanga City. At inaasang magtatraverse pa rin yan at ina-expect nitong maghapon ay makakalabas pa ito ng ating kalupaan sa kanluran ng Zamboanga Peninsula. Pero bilang isang remnants na lamang ito ni dating Bagyong Kabayan na low pressure area na lamang. Dahil until now, sa aking tropical cyclone track binary ay nanatili itong tropical depression sa kanila, maging ng taga-Joint Typhoon Weather Centers. Nanatiling sa kanila ay nasa tropical depression pa rin yung identity. Pero sa ating tropical cyclone track converted sa oras ng Pilipinas ay isa na lamang din itong low pressure area. In-expect hanggang ngayong araw na lamang na alas 8 ng umaga, according dito, mananilbihan sa Zamboanga del Norte, expected itong lalabas na ito ng kanluran ng Zamboanga Peninsula. At expected na madidissolve na siya sa karagatan na ito, pagitan ng Palawan at Zamboanga Peninsula. Expected within 24 to 48 hours, antay na lamang natin na ibaba yan ang ating tropical cyclone sector. So hindi na siya masyadong threat sa kalupaan ng Mindanao area. Ngayon kung titingnan naman natin kung may posible pa bang may kasunod nitong si Kabayan. Well, so far, base sa aking West Pacific Basin, maliban kay 92W na binamatay natin dito sa may halos Mid-Pacific at wala nang significant ito na kikilos palapit sa ating bansa so far. At kung titingnan naman natin sa ating Global Spectral Model, wala tayong nakikitaan na itong si 92W ay kikilos pakanluran at maaaring lumapit pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility.
Pero posibleng magbago yan, epekto pa rin ng ating Coriolis force. Dahil yung Coriolis force, maaaring posible pa itong magpa-enhance sa kanya ng sirkulasyon hanggang sa itong kakambyo pakanluran. Dahil nga po mataas pong high pressure area natin sa Hilaga na magpapadaos-dos pa rin itong sa anumang low pressure area na mabubuo maging sa may bandang Mid-Pacific. Pero sa ngayon, maliit pa ang significant ito na lumipot ng bansa. Pero panatiling nating babantayin just in case. Pero nakikita natin sa loob ng hanggang bago mag-25 o mag-araw ng Pasko, wala namang nakikitaan na ito'y tuloy-tuloy nakikilos makanluran itong si 92W hanggang sa lumapit nga po sa border ng ating Philippine Area of Responsibility. So, mukhang ligtas ang ating araw ng Pasko sa Lunes na wala tayong aasahan na bagyo o low pressure area na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, magandang balita po yan, mga folks. Wala tayong ine-expect hanggang sa 25 na yan. So, enjoy na po sa mga kababayan natin. Wala tayong asahang bagyo hanggang sa Pasko, mga folks. Kung titingnan natin ang ating mean sea level pressure so far, kung titingnan natin hanggang December 24, dispiras ng Pasko, ay walang nakikitaan na anumang low pressure area na lalapit o mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan ang magiging good news natin sa mga babiyahe at uuwi muna sa ating mga pamilya para i-celebrate ang ating Pasko. Wala po tayong expected na mabubuong bagyo hanggang 25 ng Disyembre. So, good news yan mga folks. Sa mga computer models naman, ay wala rin tayong nakikitaan anumang significant na formations. Ayan, dito sa extended na mga forecast ng computer models mula kay GFS, ay mula hanggang December 25 ay walang expected na may pamumuo ng low pressure area o lalapit sa border ng ating PAR o sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na mabubuo. KCMWF, kung sisilipin natin, medyo aggressive yung pinapakita dito ni 92W. Oops, nawala yung ating audio. Ulitin natin, ay wala pa, medyo aggressive po yung pinapakita ni 92W dito. Pero walang significant po na ito'y kumikilos pakanluran na lalapit sa border ng ating bansa. So, medyo good news pa rin hanggang sa Pasko. Wala tayong expected pa rin talaga na may bagyong lalapit o mabubuo, malapit sa bansa. Kay NAVGEM ay walang updates. Kay Icon, so far, ganun din. So, significantly, ay mukhang maganda magiging Pasko natin mga folks. Ang magiging worry na lamang natin yung pamumuo ng shear line, lalo na sa may bandang pagitan ng Eastern Luzon, dyan sa may bandang Southern Luzon. Expected hanggang magpapasko, mukhang may mabubuo tayong shear line na magdudulot lang ng mga ilang kalat-kalat pag-ulan, lalo na sa silang bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Bicol Region. So, take note na lamang yan sa mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Yan, yung shear line kasi dahil malakas po ang umiiral nating amihan at yung interaction ng Easterlies pa rin hanggang nitong darating na Pasko. So, magiging maulan lamang ang ilang bahagi ng silangang bahagi ng Luzon at bandang Southern Luzon area. Yun lamang ang nakikita nating forecast base dito sa mga computer models. So, according naman sa General Flood Advisory Warnings, mula kay Pag-asa ay nakataas pa rin sa Red General Flood Warning ang areas ng Bicol Region, buong bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Central at Eastern Mindanao. Pero hindi na masyadong significant para sa akin base sa ating real-time sa satellite imagery na magdudulot pa ng mga heavy rain showers. Siguro sa mga masusukan na lugar na lamang makakaranas ng mga ilang moderate and rain showers, lalo na sa bahagi ng Mindanao at ilang portions ng Eastern Visayas. Ingat na lamang just in case ng mga pagbaha sa areas na ito. Take note na lamang sa buong bahagi ng Visayas habang nakataas ang General Flood Warnings and Advisory. Ingat na lamang mga folks just in case. Samantala yung ating pag-alon, mananatili pa rin at mataas pa rin ang level ng katubigan sa buong bahagi ng silangan ng bansa. Ingat pa rin at bawal pa rin lumayag ang ating maliliit na sasakyan pandagat. Medyo agresibo pa rin ang malakas na alon at daloy ng malakas na gale forces o gale wind forces baging sa Extreme Luzon sa bahagi ng northern coastlines ng Batanes Group of Islands at ng bahagi ng Ilocos Norte at Cagayan Valley. Naglalaro pa rin sa 1.2 to 2.5 meters ang taas po ng alon natin dyan. So medyo bawal pa rin talaga ngayong araw na lumayag
ang ating mga sasakyang pandagat. Lalo na sa mga maliliit nating mga isda, medyo bawal po muna ay dahil medyo delikado po talaga lumayag pa rin dahil pa rin sa malakas na hangin sa silangan ng dagat Pasipiko. Samantala yung ating pag-alon, mananatili pa rin at mataas pa rin ang level ng katubigan sa buong bahagi ng silangan ng bansa, ingat pa rin at bawal pa rin lumayag ang ating maliliit na sasakyang pandagat. Medyo agresibo pa rin ang malakas na alon at daloy ng malakas na gale forces o gale wind forces, baging sa Isidro Luzon sa bahagi ng northern coastlines ng Batanes Group of Islands at ng bahagi ng Ilocos Norte at Cagayan Valley. Naglalaro pa rin sa 1.2 to 2.5 meters ang taas po ng alon natin dyan. So medyo bawal pa rin talaga ngayong araw na lumayag ang ating mga sasakyang pandagat. Lalo na sa mga maliliit nating mga isda, medyo bawal po muna ay dahil medyo delikado po talaga lumayag pa rin dahil pa rin sa malakas na hangin sa silangan ng dagat Pasipiko. Sa ating astronomical event ay mga mamayang 10:16 p.m. magaganap. Magkakaroon ng lunar occultation ng Neptune. So probably yung buwan ay dadaan sa pinakaharap ng Neptune. Kaya lang yung Neptune hindi naman natin makikita yan sa ating mga teleskopyo. So siguro kung may mga 10 inches na telescope o mas mahigit pa, yung mga mayayaman na kayang mag-purchase ng ganong kalalaking teleskopyo, makikita yung occultation o yung occultation ng Moon at ng Neptune. Ibig sabihin yung ating buwan dadaan sa harapan ng Neptune mula sa pinaka point of view natin sa Earth. So, sa mga swesweteng kaya makita yon, mangyayari po yung occultation ng Moon at Neptune. Well, susubukan ko kung magiging mas maliwanag po mamaya dahil last year nagawa ko po kasi makunan yung Neptune last year. Yung occultation ng Moon at ng Neptune. Kahit na sobrang malabo ito na medyo bluish lang makikita. Gagamitin ko yung aking 900 millimeter na telescope ko. Yun, medyo kaya makita yun pero gagamitan natin ng long exposure para makita man lang yung pinaka bluish color ng Neptune. And then makikita natin na mahaharangan ito ng buwan, yung ating Moon. Matatakpan yan pansamantala dahil magpapastro kasi ito sa harapan ng Neptune. So, yun pa mangyayari. Pero, ang bad news lamang dito ay mostly mas kita ito ng mga taga-Australia. Sa Pilipinas, medyo very tricky po. Mamayang mga bandang 10 p.m. Tingnan na lamang natin kung kitang-kita ito. At ipopost ko ang buong detalye sa aking Facebook page. Abang-abangan na lamang ninyo mga folks. At narito na po ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, December 19, 2023.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, December 19, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimuweather.com para sa may pa mga detalye na gusto niyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga, lalo na sa lagay ng ating weather systems, lalo na dito sa amin sa Caloocan, mula sa real-time mula sa aking weather station, at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.